Pinalayas na ni Clarering Castro, mga kababayan, ang tinig sa kanyang lalamunan na ang reporter ng Net25 na si Eden Santos, mga kababayan, yung palaging nagbibigay ng mga matitinding katanungan kay Clarering sa kanyang press briefing, mga kababayan. Hindi na nakatiis etong si Clarering Castro At ang kanila pang ginawang dahilan, mga kababayan, ay nag-breach daw ng protocol etong si Eden Santos, mga kababayan, nung nagsunog ng droga si BBM doon sa yung mga floating shabu. One strike policy, mga kababayan, diretso tanggal sa press corps. Wow! Narito ang balita ha. Nagpadala ng liham ang PCO ng mga kababayan sa tanggapan ng Net25 upang hilingin na tanggalin sa Malacanang beat ang reporter na si Eden Santos. Sa nasabing liham, ininadahilan umano ng PCO ang umano'y paglabag ni Eden Santos sa coverage protocol matapos niyang lapitan si BBM. Wow! Bakit? Hindi ba pwedeng lapitan si BBM at tanungin? Yan ang sinasabi nila, mga kababayan, na para daw may cordon solitaire. Na bago mo daw ma-interview si BBM, mga kababayan, ay dapat advanced question dahil baka magkalat na naman. Ito ang kanilang aktual na liham, mga kababayan. Galing sa PCO. In-address sa Chief News, mga kababayan, na officer sa Net25. Greetings from Malacanang. We hope that this letter reaches you in good health. Hoy, kung bad news man lang ang inyong mga sasabihin, PCO, wag nang mag-good health ang pa-plastic nyo. O mga ganyang mga AI na mga kababayan na kaplastikan. Last Tuesday daw, si BBM ay nanguna daw sa sira, mga kababayan, sa bilyones na halaga ng illegal na droga sa Tarlac. And while the event daw, mga kababayan, is successful, gusto lang daw nilang isumbong, mga kababayan, na ito daw reporter nila. Reporter ng Net25 na si Eden Santos, na miyembro ng Malacanang Press Corps, violated Media Advisory MA 25109. Approaching the president directly, not once but twice. Kahit pa daw, mga kababayan, na mayroong na-assign na lugar para sa mga reporter at cameraman sa venue. Yun lang, nilapitan si BBM. Ano ba yan? Anong kinakatakot nyo kung tatanungin si BBM, mga kababayan, ng impromptu na patanungan? Strict courtesy and decorum dictate that when covering the president, a certain distance be observed at all times. O sige, pagpalagay natin lumapit, itanggal talaga agad? Hindi pwedeng suspension muna? Sa tingin natin, pinapalusot lang ito, mga kababayan dahil matagal na itong pinagplanuhan nila, mga kababayan, na alisin. Dahil sakit sa ulo nila itong si Eden Santos, mga kababayan Dagdag pa nila, mga kababayan, in this light, we respectfully request that a new reporter be assigned to cover the president and the other government agency inside the Malacanang. Papalitan daw nila, mga kababayan. Ni-request lang pala Paano kung ayaw ng Net25? May magagawa kayo? Gusto nila na palitan, mga kababayan, ibang reporter. Sige, palitan nyo ng sina Jean. O yung kasama ni Marcoleta, mga kababayan, yun. Mas maangas yun. Di ba? Sila Nelson. Palibhasa, mga kababayan, lagi kasing nabubutata itong si Clarering Castro dito sa mga tanong ni Eden Santos, mga kababayan. At ito ang final straw, napahiya, mga kababayan, si Clarering Castro. Doon sa last briefing niya, mga kababayan, na tinanong siya dahil nagyabang si na ang dami na daw barangay na na-cleared, mga kababayan, sa droga. Tinanong ni Eden, ano mga barangay iyon? Walang alam si Clarering, mga kababayan. Katulad ng 5,500 flood control na. Kung tatanungin mo kung saan, hindi alam kung nasaan. Tingnan nyo ito yung final nail in the coffin na talagang kinaiinit siguro ng ulo ni Clarering. Sa 4,027 barangays. 4,027 barangays. Malapit na sa 5,500, mga kababayan. Ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Diyos ko! Are you sure? Cleared daw sa illegal na droga. Gumaganap na nga illegal na droga. Nakakuha na nga kayo ng billions and billions of droga. Lumulutang na, iniwan na lang dyan sa dagat. Hindi ramdam. May we know po kung anong mga barangay, kahit ilan lang po, yung 427,000 na binabanggit ninyo. Para ma-check natin kung totoo nga ba ito. Yan ang sasabihin nila sa SONA na naman, mga kababayan.
Sige ha, pangalanan ninyo. Tingnan natin kung walang mga addict dyan. na cleared na sa illegal drugs. Oh. Sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at wala po tayong detalye patungkol Walang detalye kung ano-ano mga barangay. Baka barangay yan sa ano ha? Sa inyong guni-guni. Ay nakong mga animal na to. Sa papel mga kababayan, no? Grabe, ang napaka-peaceful na natin. Wala ng droga. Parang nakatira na tayo sa paraiso mga kababayan. Diyan sa kanilang, naratiba. Baliktad. Ang totoong nararamdaman ng taong bayan mga kababayan. sa barangay. Hingin po natin mula sa PIDEA at ibang law enforcement agencies yung sinasabi po nating barangay. Umabot na rin Oh, sa liars! Ibigay mo sa amin. Tapos, kami ang mag-survey dyan. Kung talagang drug-free ang mga barangay na yan. Sige. 607 Balay Silangan Reformation Centers ang Oo. naipatayo sa ilang Oo, eto na naman mga kababayan. Oh. Marami na dong na ipatayong mga rehab. Balay silangan. alin ng Marcos administration. Saan pong area itong Balay Silangan Drug Centers? Para Drug centers. yung address po. Sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo. Walang detalye din. Ay nako, ay nako, ay nako. Etong mga animal na to, no? Mema lang, no? May masabi. Okay, salamat po. Thank you. Eh, wala din natin na kung talagang meron. Functional ba? Ay, Diyos ko. Yung pong war on drugs ng dating administration, di ho ba sa Pinapasakit ang ulo eh. Ditong si Eden Santos mga kababayan na etong si Clarice Castro. Kaya tanggal, layas. Gustong papalitan mga kababayan ng ibang reporter. pulisiya ng gobyerno po yon para maprotektahan ang taong bayan laban dito sa illegal na droga. Paano naman po yung human rights or karapatan ng mga naging biktima nitong mga sangkot sa illegal na droga na siyang naging Oo nga. parang pundasyon po nung pulisiya na yun ng pamahalaan. Oh, Nakabuti naman po yung talaga. war on drugs sa karamihan ng ating mga kababayan. Lumalabas mga kababayan na doon pa kampi itong sinakliriring mga kababayan sa mga nambibiktima, sa mga ordinaryong tao. Dapat natin i-determine Sige, isip-isip na muna. anong klaseng kabutihan. Ang kabuti. Kailangan pa bang i-determine yan? Are we talking, kasi you're talking about war on drugs in general. Everybody is against illegal drugs. Hello? Mahirap bang intindihin yon, Lastro? Tanong natin, war on drugs kasama ang tukang, kasama ang pagpatay, walang Ikaw lang naman ang nag-i-input ng pagpatay. Yung tukhang mga kababayan, tuk-tuk hangyo, katok mga kababayan, pakiusap. Tumigil na kayo. Tapos, mga adik mga bangag. Lalaban mga kababayan, biglang bubunot ng baril. Yan ang problema. Tapos ito mga kababayan, pinapalabas niya na pulisiya ni Duterte ang patayin. Ikaw ang dapat kasuhan. process. Kasama yung sasabihan ng polis na, sige, sabihin mo sa kanyang lumaban para matapos na. Yan naman talaga. Warning yan eh. Kahit sa ang korte mga kababayan, tinatanggap yan. Warning yan eh. Sige, lumaban ka para mabaril ka. Sige, lumaban ka o ganyan. Kahit dalhin mo yan sa korte mga kababayan. Fair warning yan doon sa taong nakahawak ng baril. Iputok mo yan. Kung ipuputok mo yan, mapuputokan ka rin. Ganyan. Common sense. At mabawasan ang problema sa Pilipinas. Talaga mabawasan. Hindi siya dapat polisiya ng isang gobyerno. Tingnan, ito sinasabi natin mga kababayan, doon kampi sa mga adik, sa mga kriminal. Ano ba to? Ano ba to mga taong ito mga kababayan? Kahit sa anong bansa. Sa Amerika nga, ballpen, may dalang kutsara, tinidor, yung mainit na tubig. Binaril ng mga pulis mga kababayan. Ano pa kaya kung baril? Isang warning nga lang doon mga kababayan. Hindi ka tatalima, babarilin ka na. In the first place. In the first place. It's against the law. Against the law. Against the law yung pinagsasabi mo dahil pinapalabas niya mga kababayan na pinatay talaga ng walang kalaban-laban. Ini-JK. Pero patunayan niyo muna na i-JK yan. Killing is against the law. Wala. Paano yung mga napatay ng gera o napatay sa operasyon? Killing pa rin yan. Abogado ba ito mga kababayan? Abogado. Ay nako, basta ito ang mga dahilan mga kababayan kung bakit natanggal dyan si Eden Santos dahil Kasi malinaw po na reduce po yung nabanggit. mga matitinik na question mga kababayan na talagang nabubwisit si
Clary Ring Yes, pero Castro. kayo sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun, whatever, yung 7 piso, sabi niyo pangako 7 7 piso. Mga ganyan, mga kababayan. Oh. Actually, nakakainis panoorin si si Clary Ring. Natutuwa na nga lang tayo, mga kababayan, dahil sa tuwing andyan si Eden, parang nasasampal sa mukha si Clary Ring Castro. Kaya ngayon papalayasin na, mga kababayan. So anong masasabi niyo dito? Post the comments below.